Siya si Daniel More, 34 taong gulang, Canadiense, nabuhay bilang huwaran ng maagang tagumpay sa mata ng lipunan sa kanluran. Trabahong matatag sa larangan ng disenyo at malikhaing sining, magandang kita, maliit ngunit kumpletong apartment sa Toronto, tuwing Sabado at Linggo, kape, gym, at mga maikling biyahe para mag-post ng ilang magagandang larawan sa social media. Ang buhay ni Daniel, kung titingnan mula sa labas, ay walang kulang, ngunit kung siya ang tatanungin, sasabihin niyang ang lahat ay parang tumatakbo sa isang programmed na riles, araw-araw. Hindi labis na malungkot ngunit hindi rin talaga masaya, hindi nagdurusa ngunit nakararamdam ng isang uri ng pagkawalang laman na mahirap tukuyin. Hanggang isang umaga ng taglamig, habang ang lungsod ay nababalutan pa ng malamig na hamog, si Daniel ay nakaupo sa klinika na may pamilyar na amoy ng disinfectant, hawak ang isang papel ang resulta ng pagsusuri na hindi pa niya lubos na nauunawaan ang mga numero. Ang doktor ay mas matagal na tahimik kaysa sa karaniwan. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Daniel na ang kanyang buhay ay babaling sa isang ganap na kakaibang direksyon, hindi sa pamamagitan ng isang malaking desisyon, kundi sa pamamagitan ng isang maikling pahayag na sapat upang ang lahat ng tunog sa paligid ay tila naglaho. Ayon sa kasalukuyang pagsusuri, dahan-dahang sabi ng doktor na sinisikap panatilihin ang profesional na neutrality, ang kalagayan ng iyong kalusugan ay hindi nagpapahintulot sa amin na maging optimistiko tungkol sa oras. Kung ang lahat ay magaganap ayon sa hula, marahil mayroon ka na lamang mga 5 buwan. Malinaw na narinig ni Daniel ang bawat salita ngunit tila tinanggihan niyang pagsama-samahin ang mga ito upang maging isang kumpletong kahulugan, tulad ng pagdinig mo ng isang pamilyar na wika, ngunit hindi mo maintindihan ang pinakasimpleng pangungusap. 5 buwan gaano katagal yun? Isang maikling proyekto? Isang season? Isang kislap ng mata? Nandoon siya, tumatango bilang reflex, nagtatanong ng ilang mekanikal na tanong tungkol sa protocol, tungkol sa mga susunod na opsyon, ngunit sa loob ay lubos siyang walang laman. Nang lumabas siya ng klinika, patuloy ang pag-snow, patuloy ang paglalakad ng mga tao, patuloy ang pagtakbo ng mga kotse, ang lahat ay normal hanggang sa puntong nakakakilabot. Si Daniel ay nakatayo sa gitna ng bangketa, parang itinulak siya palabas ng pamilyar na mundo ng walang anumang gabay. Sa mga sumunod na araw, hindi kaagad dumating ang takot tulad ng sa mga pelikula, sa halip ay isang kakaibang pakiramdam paralisis. Si Daniel ay gumising pa rin sa tamang oras, nagtitimpla pa rin ng kape, nagbubukas pa rin ng laptop, ngunit ang bawat aksyon ay tila kinokontrol mula sa malayo. Tinitingnan niya ang orasan at nagsimulang magbilang paatras sa kanyang isip, hindi sa araw kundi sa maliliit na bagay. Isa pang pag-inom ng kape, isa pang gabi na tinitingnan ang lungsod sa bintana, isa pang tawag sa ina na hindi pa niya alam kung ano ang sasabihin. Ang pamilya ni Daniel ay nakatira sa isang maliit na bayan sa silangan ng Canada kung saan ang lahat ay magkakakilala at naniniwala na basta't masipag ka, magiging maayos ang buhay. Nang ipinaalam niya ang sitwasyon, matagal na tahimik ang kanyang ina bago nagsabing, "Umuwi ka na lang." Iba-iba ang reaksyon ng mga kaibigan. May nagbigay inspirasyon, may umiwas, may nagpadala ng mga link tungkol sa iba't ibang pamamaraan, tungkol sa pag-asa. Tila kung makahanap lang sila ng sapat na impormasyon, hahaba ang oras. Binasa lahat iyon ni Daniel, ngunit sa loob niya, naunawaan niya na ang pinakanakakatakot ay hindi ang 5 buwan na numero, kundi ang tanong na paulit-ulit sa kanyang isip, kung talagang may limitasyon ang oras, ano ang pinamuhayan ko? Nagsimula siyang tingnan ang kanyang buhay na parang pinapanood ang isang fast-forward na pelikula. Ang mga taon ng pag-aaral, ang mga proyektong may deadline, ang mga relasyon na dumaan at nawala nang hindi nag-iiwan ng malalim na marka. Ang mga pangarap na naisip niyang gagawin, mamaya, ngunit hindi kailanman dumating ang turno. Ang galit ay dumating ng huli, hindi maingay, hindi sumabog, kundi nag-aapoy ng tahimik. Galit dahil masyadong seryoso sa mga bagay na hindi mahalaga. Galit dahil ipinagpaliban ang kagalakan, ipinagpaliban ang mga malalayong biyahe, ipinagpaliban maging ang pakikinig sa sarili niyang katawan. Tapos isang gabi, habang nag-iisa si Daniel sa tahimik na apartment, na halos naririnig ang tunog ng orasan sa dingding,
bigla niyang napagtanto ang isang bagay na mas kinatatakutan niya. Kung magpapatuloy siya sa pananatili rito, magpapatuloy sa lumang schedule, magpapatuloy sa pagtingin sa apat na pamilyar na dingding, gaano man katagal ang natitirang oras, siya ay mag-exist lamang at hindi talaga mabubuhay. Ang ideyang iyon ay bumagabag sa kanya sa loob ng maraming araw hanggang sa isang napakaliit na alaala na tila walang kaugnayan ay biglang bumalik. Maraming taon na ang nakalipas, noong estudyante pa, nanood si Daniel ng isang maikling dokumentaryo tungkol sa Timog Silangang Asya sa mga masisikip na kalye, sa maliliit na kainan, karinderya, sa tabi ng daan, sa mga estrangherong mukha, ngunit may maiinit na mata. Noon, naisip niya na balang araw ay pupunta siya roon, ngunit ang balang araw ay naitulak pabalik ng trabaho, ng renta, ng mga prioridad na laging itinuturing na lohikal. Ngayon na ang lahat ng lohikal ay naging marupok, bumalik ang ideya hindi bilang isang plano kundi bilang isang napakasimpleng tanong. Kung kailangan kong pumili ng isang lugar upang maranasan ang natitirang mga buwan sa ibang paraan, saan iyon? Nagsimulang maghanap si Daniel. Hindi masyadong seryoso noong una, nagbasa lang ng ilang artikulo, nanood ng ilang video, ngunit habang tumitingin siya, isang pangalan ang mas lalong lumitaw sa kanyang isip, Pilipinas. Isang malayong bansa na hindi pa niya napupuntahan. Ngunit sa pamamagitan ng mga kwento ng ibang dayuhan, iyon ay isang lugar kung saan ang ritmo ng buhay ay hindi ganap na umiikot sa orasan, kung saan ang mga tao ay maaring umupo ng matagal para lamang magkape at magkwentuhan. Kung saan ang pagkain ay isang kolektibong karanasan at hindi isang individual na pagkain na nagmamadali. Walang maling paniniwala si Daniel na babaguhin ng lugar na iyon ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Sapat siyang matino upang maunawaan ang limitasyon ng medisina, ngunit nagsimula siyang maniwala na marahil ang pagbabago ng kapaligiran, pagbabago ng pamumuhay, ay maaaring magbago sa paraan ng kanyang pagdama sa bawat araw na lumipas. Mabilis dumating ang desisyon, kaya't siya mismo ay nagulat. Isang gabi, binuksan ni Daniel ang laptop upang maghanap ng tiket sa eroplano. At nang makita niya ang mga salitang one-way, isang direksyon na tiket, mas malakas ang tibok ng kanyang puso kaysa karaniwan. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming linggo, naramdaman niya na pumipili siya ng isang bagay para sa kanyang sarili. Hindi dahil sa dapat, kundi dahil sa gusto. Nang ipinaalam niya sa pamilya at mga kaibigan, halos sabay-sabay ang reaksyon na pigilan siya. Bakit hindi ka manatili malapit sa mga doktor? Bakit ka papupunta sa malayong lugar? Paano kung may mangyari? Nakikinig si Daniel sa lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang ang mga tanong na iyon ang magdesisyon para sa kanya. Nagbigkas lamang siya ng isang napakagaan na pangungusap. Kung ito ay may hangganang panahon, gusto kong hindi ito maging tulad ng mga nakaraang araw. Ang gabi bago ang paglipad, si Daniel ay nakaupo sa gitna ng apartment na halos walang laman. Ang mga gamit ay naibenta o naibigay na. Ang kanyang magaang bagahe ay nakalagay sa tabi ng pinto. Hindi siya sigurado kung ano ang inaasahan niya sa hinaharap at hindi rin siya nangahas na umasa ng labis. Ngunit sa loob niya ay may isang pakiramdam na matagal na siyang hindi nakadarama. Kuryosidad. Kuryosidad tungkol sa mga tao, sa amoy, sa mga umaga na hindi niya alam kung paano magaganap. Nang lumipad ang eroplano, tumingin si Daniel sa bintana. Ang pamilyar na lungsod ay unti-unting lumiit at sa unang pagkakataon mula noong umaga ng taglamig sa klinika, hindi na siya nagbilang ng oras. Isang bagay lamang ang naisip niya, parang isang bulong sa sarili. At pagkatapos, bumili ako ng one-way ticket patungong Pilipinas. Ang desisyon na piliin ang Pilipinas, nang lingunin ito ni Daniel pagkatapos, ay hindi resulta ng isang perpektong lohikal na kalkulasyon, kundi ang pagtatagpo ng maraming hindi nakikitang hibla. Lumang alaala, maliliit na kwentong narinig sa buhay, at isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na kung kailangan niyang lumipat sa ibang kabanata, gusto niyang ito ay sapat na malayo upang ang lahat ng lumang gawi ay hindi makahabol. Bago iyon, dumaan sa isip ni Daniel ang maraming pangalan na pamilyar sa mga kanluranin kapag pinag-uusapan ang paghahanap sa sarili. Bali, Thailand, isang bahagi ng baybayin ng Mediteraneo. Ang mga lugar na iyon ay maganda, madaling puntahan,
at puno ng mga taong tulad niya, mga taong may pagnanais na magpahinga, na huminto. Ngunit iba ang Pilipinas, hindi bababa sa imahinasyon ni Daniel noon. Ang Pilipinas ay hindi lumitaw bilang isang nakapaketeng destinasyon para sa pagpapagaling, kundi bilang isang mundo na patuloy na gumagana sa sarili nitong ritmo kung saan mas namumuhay ang mga tao kaysa sa pagtatanghal ng buhay. Nagsimulang magbasa ng mas malalim si Daniel, hindi lang mga travel blog kundi pati na rin ang mahahabang artikulo ng mga mamamahayag, ang mga pagbabahagi ng mga dayuhan na matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Nagkuwento sila tungkol sa kaguluhan ngunit may sariling kaayusan, tungkol sa mga umaga na bubuksan ang bintana at maririnig ang tunog ng mga tricycle at jeepney bilang isang background music na hindi kailanman tumitigil, tungkol sa maliliit na kapihan kung saan ang mga estranghero ay maaaring magkatabi ng matagal nang walang pag-aatubili. Isang manunulat ang nagsabi, "Sa Pilipinas, hindi mo kailangang maging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili araw-araw, kailangan mo lang na mag-exist." Ang pangungusap na iyon ay nanatili ng matagal sa isip ni Daniel. Sa Canada at sa maraming lugar na tinirhan niya, ang buhay ay parang isang tuloy-tuloy na pagsusuri. Ano ang nagawa mo ngayon? Gaano kakalayo sa kahapon? Sinasamantala mo ba ang oras ng epektibo? Sanay si Daniel sa pagtatasa ng sarili niyang halaga sa pamamagitan ng produktibidad, sa pamamagitan ng mga bagay na nasusukat. Ang ideya ng isang lugar kung saan ang oras ay hindi laging minamadali, kung saan ang pag-upo ng tahimik ay hindi rin itinuturing na pag-aaksaya, ay nagpakuryoso at nagpatakot sa kanya. Takot dahil kakaiba, kuryoso dahil naramdaman niya na kailangan niya iyon higit sa anumang bagay. Hindi naintindihan ng pamilya ni Daniel ang pagpipiliang ito. Sa mga video call na tumagal ng ilang oras, paulit-ulit na tinanong ng kanyang mga magulang, "Bakit Pilipinas? Wala kang kilala doon, hindi mo alam ang wika, hindi mo alam kung paano ang sistema ng kalusugan." Walang perpektong sagot si Daniel. Sinabi lang niya na gusto niyang pumunta sa isang lugar kung saan ang bawat araw ay hindi ipinaalala sa kanya ng mga lumang alaala, isang lugar kung saan maaari siyang lumabas at maging isang walang pangalan na tao, walang kasaysayan, walang inaasahan. Ang kanyang mga kaibigan ay nahati rin sa dalawang malinaw na grupo. Ang isang grupo ay nagsabing nagpapakita siya ng impulsivity, naghahanap ng paraan para tumakas. Ang kabilang grupo ay tahimik, marahil dahil hindi nila alam kung ano ang sasabihin sa harap ng isang desisyon na hindi rin sila sigurado kung maglakas loob silang gawin kung sila ay nasa parehong sitwasyon. Nakikinig si Daniel sa lahat, ngunit sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, nagsimula siyang mapagtanto na hindi niya gustong kumbinsihin ang sinuman na intindihin siya, gusto lang niyang maging tapat sa sarili niyang pakiramdam. Isang gabi, binuksan ulit ni Daniel ang mga imahe tungkol sa Pilipinas, mga matandang distrito na may makikitid at malalalim na bahay, mga taniman ng palay na humahaba sa ilalim ng araw, simpleng tindahan. Nagtanong siya sa sarili, ano ang nasa mga larawang iyon na labis na nakakaantig sa kanya? Marahil dahil nagpapaalala ang mga ito ng isang paraan ng pamumuhay na hindi na optimize hanggang sa punto ng pagiging malamig, kung saan ang tao pa rin ang sentro at hindi ang schedule. Hindi naniniwala si Daniel na magdadala ang Pilipinas ng anumang mahiwagang pagbabago sa kanyang kalagayan sa kalusugan. Sapat siyang matino upang maunawaan na walang bansa ang maaaring mangako niyan. Ngunit nagsimula siyang maniwala na ang kapaligiran ng pamumuhay ay maaaring makaapekto sa espiritu, at ang espiritu ay nakaaapekto sa paraan ng pagharap ng isang tao sa bawat araw na lumipas. Ang tiket sa eroplano ay naibook sa isang tahimik na gabi. Habang nag-iisa si Daniel, ang dilaw na ilaw sa apartment ay tumama sa screen ng laptop. Lumabas ang mga salitang Toronto, Maynila kasama ang mahabang oras ng paglipad na nagpangiti sa kanya ng mapait. Isang sapat na mahabang paglalakbay upang mag-isip, sapat na malayo upang hindi madaling makabalik. Nang pinindot niya ang pindutan ng kumpirmasyon, hindi siya nakaramdam ng kagalakan tulad ng dati kapag bumibili ng tiket sa bakasyon, kundi isang kakaibang kapayapaan. Tila isang bahagi niya ang matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Ang mga araw ng paghahanda pagkatapos ay mabilis na lumipas kaysa sa inaakala ni Daniel. Nagbasa siya tungkol sa
kultura ng Pilipinas, tungkol sa pagbati, tungkol sa paghubad ng sapatos bago pumasok sa bahay, tungkol sa maliliit na bagay na nagpapakita ng respeto. Ayaw niyang pumunta doon bilang isang tagalabas na nagmamasid, kundi bilang isang taong nag-aaral kung paano pumasok. Tuwing lumilitaw ang pagkabalisa tungkol sa wika, sa pagkakaiba, sa mga hindi inaasahang bagay, pinapaalala ni Daniel sa sarili na ang kawalan ng katiyakan na iyon mismo ang dahilan kung bakit siya umaalis. Kung ang lahat ay ligtas at pamilyar, ang biyahe na ito ay magiging isa lamang kopya ng mga nakaraang araw. Sa huling pag-uusap nila ng kanyang ina bago umalis, nanginginig ang boses nito. "Anak, sigurado ka ba?" Tahimik si Daniel ng ilang segundo at pagkatapos ay sumagot ng dahan-dahan, "Hindi ako sigurado kung ano ang mangyayari, inay. Ngunit sigurado ako na kung mananatili ako, palagi kong itatanong, sana." Hindi iyon nagpakalma sa kanyang ina, ngunit iyon ang tanging katotohanan na maibibigay ni Daniel. Sa mahabang intercontinental flight, maraming oras si Daniel para mag-isip, ngunit hindi na niya sinuri ang lahat tulad ng dati. Tinitingnan niya ang mga pasahero sa paligid, bawat isa ay may sariling kuwento, at sa unang pagkakataon, hindi niya ikinumpara ang sarili niya sa sinuman. Isang malaking tandang tanong lamang ang iniisip niya tungkol sa Pilipinas. At sa halip na matakot sa tandang tanong na iyon, nagsimula siyang tanggapin ito bilang isang kasama. Kung ito ang lugar kung saan ako magtatapos ng isang yugto, naisip ni Daniel, gusto kong ito ang lugar kung saan ako matututo kung paano bumagal, makinig ng mas marami, at huminto sa paghiling sa buhay na maging katulad ng aking plano. Nang papalapag na ang eroplano, pagtingin sa bintana, isang malaking lungsod ang nakita. Ang mga ilaw ay dumadaloy na parang isang buhay na network. Naramdaman ni Daniel na mas mabilis ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pagkabalisa kundi dahil sa isang napakataong pakiramdam pag-asa. Hindi pag-asa tungkol sa resulta, kundi pag-asa tungkol sa karanasan. Hindi siya pumunta sa Pilipinas upang humanap ng huling sagot. Pumunta siya upang muling itanong ang pinakamahahalagang katanungan sa ibang paraan. At sa sandaling iyon, malinaw na naunawaan ni Daniel kung bakit Pilipinas. Hindi dahil sa may ipinangako ang bansang ito, kundi dahil nagbigay ito sa kanya ng espasyo upang siya mismo ang makatuklas ng kahulugan ng bawat araw, gaano man kahaba o kaikli ang mga araw na iyon. Dahan-dahang bumaba ang eroplano, tumagos sa manipis na ulap, at nang makita ni Daniel ang lungsod sa unang pagkakataon sa bintana, ang pakiramdam niya ay hindi katulad ng anumang biyahe noon. Hindi iyon ang kasabikan ng isang bakasyon, hindi rin ang kaba kapag nagsisimula ng isang bagong proyekto, kundi isang napakakakaibang estado. Parang nakatayo siya sa harap ng isang malaking pinto. Alam niyang kapag tumawid siya, ang lahat ng pamilyar na konsepto tungkol sa ritmo ng buhay ay magbabago. Nang tumama ang gulong ng eroplano sa runway, huminga ng malalim si Daniel. Hindi dahil sa pagkabalisa kundi dahil bigla niyang napagtanto na lumipad siya ng higit sa kalahati ng mundo na may simpleng bagahe at isang tanong na walang sagot. Paglabas ng airport, agad siyang binalot ng init at halumigmig ng hangin, lubos na naiiba sa pamilyar na tuyong lamig ng Canada. Nagsimulang lumabas ang pawis sa kanyang noo pagkatapos lamang ng ilang minuto. Ngunit ang ikinagulat ni Daniel ay hindi siya nabalisa tulad ng inaasahan. Ang hangin dito ay mabigat at mainit. May amoy ng lupa, ng mga halaman, ng mga bagay na nabubuhay at gumagalaw. Hindi ito malinis sa paraang sterile kundi punong-puno ng buhay. Ang tunog ng busina ay tuloy-tuloy, hindi sumusunod sa isang malinaw na ritmo, ngunit hindi rin ganap na magulo. Tumayo ng tahimik si Daniel ng ilang segundo, hinila ang maleta sa gitna ng maraming tao. At sa sandaling iyon, naramdaman niya na siya ay napakaliit, ngunit hindi nagbabanta, kundi nababalutan ng isang mas malaking agos. Ang taxi na nagdala sa kanya palabas ng airport ay sumalpok sa daloy ng trapiko na tila matagal na itong sanay doon. Si Daniel ay nakaupo sa likuran, tumitingin sa bintana at sinisikap tandaan ang bawat imahe. Ang makukulay na karatula, ang makapal na wire ng kuryente na parang bahay ng gagamba, ang mga karinderya na nakabukas ang pinto na may mga kaldero ng kumukulong tubig na umuusok. Ang mga taong mabilis gumalaw ngunit ang kanilang mga mukha
ay hindi tensyonado. Napansin niya na siya ay nakangiti, isang napakagaan na ngiti, halos walang malay. Ang maliit na hotel na pinili ni Daniel ay nasa isang eskinita, hindi marangya ngunit malinis at sapat na tahimik. Ang receptionist ay hindi matatas magsalita ng Ingles at hindi rin alam ni Daniel ang Filipino, ngunit ang pag-uusap ay nangyari pa rin sa pamamagitan ng ngiti, sa pamamagitan ng pagtango, sa pamamagitan ng pasensya. Nang makarating sa kwarto, inilapag ni Daniel ang maleta, umupo sa kama, at nakinig sa tunog mula sa labas, ang tunog ng motorsiklo na lumalayo, ang boses ng isang tao sa kalye, ang tunog ng mga plato na nagbabanggaan. Hindi niya binuksan ang laptop, hindi nag-check ng email, umupo lang doon, huminga, at hinayaang matunaw ang pagod mula sa mahabang biyahe. Ang unang gabi sa Pilipinas, nagdesisyon si Daniel na maglakad palabas, kahit na ang kanyang katawan ay mahina pa at ang jet lag ay nagpaikot sa kanyang ulo. Ang maliit na eskinita ay nagdala sa kanya sa isang mas malaking kalye, kung saan ang dilaw na ilaw mula sa mga karinderya ay tumatama sa bangketa. Ang amoy ng pagkain ang nagpahinto sa kanya, hindi dahil sa gutom kundi dahil sa kuryosidad. Isang maliit na karinderya na may ilang maliliit na plastik na upuan, isang kaldero ng kumukulong sabaw at isang babaeng nasa katamtamang edad na mabilis na gumagawa. Nagatubili ng kaunti si Daniel, hindi alam kung paano umorder, ngunit ang babae ay tumingin sa kanya, ngumiti at nagsenyas sa kanya na umupo. Walang masyadong salita. Isang mainit na plato ng adobo na may kanin ang inilagay sa harap niya. Tiningnan ni Daniel ang pagkain na parang nakatingin sa isang bagay na napakakaiba ngunit pala kaibigan. Tinikman niya ang isang kutsara ng sabaw at nagulat sa malinaw at hindi nakakaumay na lasa. Ang init ay kumalat mula sa kanyang lalamunan pababa sa tiyan at sa sandaling iyon, napagtanto ni Daniel na napakabilis niyang kumain, ngunit hindi dahil sa pagmamadali, kundi dahil tila ang kanyang katawan ay natural na tumutugon. Tinitingnan siya ng babae, ngumingiti ng mahinahon, at nang magbayad siya, winagayway nito ang kamay, kinuha lamang ang tamang maliit na halaga na nakasulat sa board. Walang pamimilit, walang pakiramdam na tinatrato bilang isang turista, isa lamang simpleng transaksyon sa pagitan ng dalawang tao. Nang gabing iyon, nakatulog ng mahaba si Daniel, kaysa sa inaakala niya, walang bangungot, walang pagbaling-baling. Nang magising siya, ang sikat ng araw ay tumama na sa bintana, at ang tunog ng mga sasakyan ay nagsimulang gumulo ng maaga. Ang unang umaga sa Pilipinas, lumabas si Daniel sa kalye na may pakiramdam na kakaiba at pamilyar kakaiba dahil iba ang lahat sa paligid. Ang paraan ng paggalaw ng mga tao, ang paraan ng kanilang pagsasalita, ang paraan ng kanilang paggamit ng pampublikong espasyo. Pamilyar dahil hindi niya naramdaman na siya ay nakahiwalay. Isang maliit na nagtitinda ng kape ang naghila ng upuan para sa kanya upang umupo. Kahit na hindi sila nagkakaintindihan sa wika, isang tasa ng mainit at matapang na kape ang inilagay sa harap niya. At umupo si Daniel, pinagmamasdan ang daloy ng mga tao. Napansin niya na dito, hindi masyadong nagmamadali ang mga tao upang makarating sa patutunguhan, tila ang paglalakad ay pantay na mahalaga. Ang mga sumunod na araw ay dahan-dahang lumipas sa isang paraan na hindi pa nararanasan ni Daniel. Mas naglalakad siya. Kahit na minsan napapagod ang kanyang katawan, tuwing hihinto siya, nakakakuha siya ng enerhiya mula sa napakaliit na interaksyon, isang ngiti, isang tango, isang pagbati sa Filipino na hindi niya lubos na nauunawaan. Minsan, habang nakatayo siya nang nalilito sa harap ng isang masikip na intersection, hindi alam kung paano tumawid, isang matandang lalaki ang lumapit at nagsenyas sa kanya na sumabay. Naglakad sila ng dahan-dahan at ang daloy ng trapiko ay automatikong humiwalay, tila iyon ay isang hindi nakasulat na batas. Nang makatawid, ngumiti ang lalaki, tumango at nagpatuloy sa paglalakad, hindi na kailangan ng pasasalamat. Tumayo si Daniel ng ilang segundo, nagulat at naantig. Sa kanyang sariling bayan, ang mga interaksyon na tulad niyan ay hindi wala, ngunit bihira itong mangyari ng ganoon kanatural. Nagsimulang isulat ni Daniel ang kanyang mga nararamdaman, hindi para sa trabaho kundi bilang isang paraan upang panatilihin ang maliliit na sandali. Sumulat siya tungkol sa pakiramdam ng pag-upo sa isang maliit na plastik na bangko, tinitingnan ang biglaang pagbuhos ng ulan
at ang mabilis na paghinto nito. Sumulat siya tungkol sa tawa ng isang grupo ng mga estudyante sa tabi. Kahit na hindi niya naiintindihan ang sinasabi nila, napakalinaw ng kanilang enerhiya. Sumulat siya tungkol sa kanyang katawan na nananatiling pagod. May mga araw na hindi siya komportable, ngunit ang kanyang espiritu ay hindi na bumababa tulad ng dati. Isang hapon, nagdesisyon si Daniel na lumayo pa, lumabas sa pamilyar na lugar para lang tingnan kung may iba pa ba ang lungsod. Sumakay siya sa isang jeepney, umupo sa tabi ng mga lokal at naramdaman niya na siya ay bahagi ng pangkalahatang larawan, hindi tinitingnan, hindi masyadong pinapansin. Tumingin siya sa bintana, nakita ang mga luntiang lugar na nakahalo sa pagitan ng mga bahay, ang maliliit na simbahan na tahimik na nakatayo sa gitna ng masisikip na kalye. Ang kontradiksyon na ito ang nagpabigay isip sa kanya ng husto. Sa Pilipinas, tila may kakaibang kakayahan na payagan ang maraming bagay na mag-exist ng magkasabay, hindi nagbubukod sa isa't isa. Maingay at tahimik, luma at bago, mabilis at mabagal. Iba iyon sa paraan ng pamumuhay ni Daniel, kung saan ang lahat ay karaniwang pinipilit na pumili ng isang panig. Ang katawan ni Daniel, sa mga unang araw, ay wala pang malinaw na pagbabago. Madali pa rin siyang mapagod, kailangan pa rin ng maraming pahinga. May mga umaga pa rin na nagigising siya na may mabigat na pakiramdam. Ngunit ang pagkakaiba ay hindi na siya natataranta tuwing nararamdaman niyang masama ang kanyang pakiramdam. Dito, hindi siya nababalutan ng tuloy-tuloy na paalala tungkol sa oras, tungkol sa mga plano, tungkol sa mga bagay na dapat tapusin. Sa halip, ang bawat araw ay napupuno ng napakakongkretong karanasan, isang pagkain, isang bahagi ng daan, isang maikling pag-uusap. Napagtanto ni Daniel na kapag ang isip ay hindi hinihila pabalik sa hinaharap o sa nakaraan, ang katawan ay hindi rin masyadong tensyonado. Nagsimula siyang kumain ng mas regular, hindi dahil sa pinipilit niya ang sarili na kumain para lumakas, kundi dahil ang pagkain dito ay nagpapagana sa kanya. Ang mga pagkain ay hindi masyadong malaki, ngunit sapat at laging konektado sa isang sandali ng tao. Minsan, si Daniel ay nakaupo at kumakain sa isang maliit na karinderya, malakas ang ulan. Ang may-ari ay naghila ng karagdagang tolda upang protektahan ang mga customer mula sa ulan. Hindi sila nagmadaling maglinis o magsara. Nagpatuloy lamang sa pagtatrabaho, nakikipagkwentuhan, naghihintay na huminto ang ulan. Tiningnan ni Daniel ang tanawin na iyon at bigla niyang naisip na marahil dito, sanay ang mga tao na umangkop sa halip na magkontrol. Ang mga unang araw sa Pilipinas ay hindi laging madali. May mga sandali si Daniel na nalilito dahil hindi niya naiintindihan ang wika. May mga oras na pagod siya kaya't gusto niya na lang humiga sa kwarto. Ngunit kahit sa mga sandaling iyon, hindi siya nakaramdam ng pag-iisa tulad ng inaasahan niyang mararamdaman sa isang banyagang bansa. May isang napakalinaw na presensya ng mga tao sa paligid. Kahit na walang nagtatanong ng labis, walang masyadong usyoso. Ang paggalang na ito sa distansya ang nagparamdam kay Daniel na ligtas siya. Nagsimula siyang mapagtanto na ang Pilipinas ay hindi siya tinatanggap sa isang maingay na paraan, kundi sa pamamagitan ng pagiging normal. At ang pagiging normal na iyon ang pinakakailangan niya. Nang lumipas ang unang linggo, si Daniel ay nakaupo sa isang maliit na kapihan, nakatingin sa kalye, at hindi sinasadyang ikinumpara ang kanyang pakiramdam ngayon sa mga unang araw matapos marinig ang diagnosis. Ang takot ay nandoon pa rin, sa isang lugar na malalim, ngunit hindi na nito sinasakop ang buong espasyo sa kanyang isip. Sa halip ay ang atensyon sa kasalukuyan, sa mga nangyayari sa harap niya. Hindi niya inisip kung gaano katagal pa siya mananatili sa Pilipinas, hindi rin inisip kung ano ang mangyayari pagkatapos. Alam lang niya na sa mga unang araw na ito, nakahanap siya ng ibang ritmo, ibang paraan ng pag-exist. At kahit na hindi nagbago ang kanyang katawan, ang kanyang espiritu ay nagsimulang gumalaw. At minsan, naisip ni Daniel na marahil ang paggalaw na iyon ang unang hakbang ng lahat ng iba pang pagbabago. Pagkatapos ng mga unang araw na puno pa ng kakaibang pakiramdam, nagsimulang mapagtanto ni Daniel ang isang napakapino ngunit malinaw na bagay. Ang Pilipinas ay hindi humihingi sa kanya na mabilis na umangkop, hindi rin siya minamadali na agad na umunawa. Ang lahat ay nangyayari sa isang ritmong sapat na mabagal upang makapanood siya, makinig at
mas mahalaga, makahinga. Ang ritmo ng buhay na iyon ay hindi stagnancy, kundi isang malambot na agos kung saan tila natagpuan ng bawat isa ang kanilang sariling angkop na bilis. Nagsimulang gumising ng mas maaga si Daniel, hindi dahil sa alarm clock kundi dahil sa tunog mula sa labas na dahan-dahang humihila sa kanya palabas ng tulog. Ang tunog ng walis na nagwawalis sa kalsada, ang tunog ng kariton ng nagtitinda, ang bulungan mula sa karinderya sa dulo ng eskinita. Ang mga tunog na iyon, na sa simula ay tila magulo, ay unti-unting naging isang pamilyar na background na nagparamdam sa kanya na siya ay nasa isang buhay na espasyo at hindi isang lugar para magtago. Tuwing umaga, karaniwang naglalakad ng dahan-dahan si Daniel sa paligid ng komunidad, walang tiyak na layunin. Natuto siyang manood ng walang paghuhusga. Tinitingnan ng mga manggagawa na nagsisimula ng kanilang araw, ang mga bata na dinadala sa paaralan, ang mga matatanda na nakaupo sa harap ng bahay, umiinom ng kape at nagkukuwentuhan. Dito, ang buhay ay hindi nakatago sa likod ng mga nakasarang pinto kundi hayag at malapit. Iyon ang nagparamdam kay Daniel na hindi na siya isang tagalabas sa buhay ng iba kundi isang maliit na bahagi ng pangkalahatang larawan. Ang dieta ni Daniel ay nagbago ng natural. Walang komplikadong plano sa nutrition, walang listahan ng mga bagay na dapat kainin o hindi dapat kainin. Kumakain siya kapag gutom, humihinto kapag sapat na, at kadalasan ay kumakain siya kasama ang mga tao sa paligid kahit na nakaupo lamang sa iisang mesa sa isang maliit na karinderya. Ang pagkain sa Pilipinas ay mas magaan kaysa sa inaakala niya. Maraming gulay, maraming sabaw, maraming sariwang lasa. Napagtanto ni Daniel na ang kanyang katawan ay hindi na tumutugon ng mabigat tulad ng dati pagkatapos ng bawat pagkain. Hindi siya nangangahas na magbigay ng konklusyon. Ngunit ang pakiramdam ng ginhawa na iyon ang nagparamdam sa kanya na makinig ng mas marami sa kanyang katawan sa halip na pilitin ito ayon sa mga nakatakdang pamantayan. Ang panahon ay gumanap din ng isang mahalagang papel sa pagbabagong ito. Ang sikat ng araw sa Pilipinas ay hindi matindi tulad ng ikinatakot niya kundi mainit at kumakalat. Nagsimulang gumugol si Daniel ng mas maraming oras sa labas. Nakaupo sa mga kapihan na nakabukas. Naglalakad sa ilalim ng mga puno, nararamdaman ang hangin at ang amoy ng lungsod. Sa Canada, halos lahat ng oras ay naninirahan siya sa loob ng saradong espasyo, mula sa bahay patungo sa opisina, mula sa kotse patungo sa shopping center. Dito, ang hangganan sa pagitan ng loob at labas ay lumabo at naramdaman ni Daniel na mas konektado siya sa kapaligiran sa paligid. Ang mga pagbabagong ito ay hindi dumating ng biglaan kundi parang maliliit na alon na nagpapatong-patong. Nagsimulang matulog ng mas mahimbing si Daniel kahit na may mga gabi pa ring gising siya. Hindi na siya masyadong nagche-check ng telepono. Hindi na may ugaling mag-update ng balita ng tuloy-tuloy. Sa halip, gumugugol siya ng oras sa pagbabasa ng libro, pagsusulat ng talaarawan o simpleng pag-upo at pagtingin sa daloy ng mga tao. Sa simula, ang paggawa ng wala ay nagpabalisag sa kanya dahil sanay siyang laging abala. Ngunit unti-unti niyang napagtanto na sa mga tahimik na sandali na iyon talaga nagpapahinga ang kanyang isip. Ang mga Pilipino na nakilala ni Daniel sa yugtong ito ay hindi mga pambihirang karakter sa karaniwang paraan. Sila ang may-ari ng kapihan na naaalala kung ano ang iniinom ni Daniel. Sila ang nagtitinda na nagtatanong sa kanya sa ilang simpleng Ingles. Sila ang driver ng Grab na matiyagang naghihintay sa kanya na ayusin ang address. Ang mga interaksyon na iyon ay maliit at maikli, ngunit lahat ay may isang karaniwang punto, ang hindi kondisyonal na kabutihan. Walang nagtatanong kung ano ang trabaho niya, magkano ang kinikita niya, o kung ano ang plano niya sa hinaharap. Napagtanto ni Daniel na dito, ang halaga ng isang tao ay hindi kailangang patunayan ng tuloy-tuloy sa pamamagitan ng tagumpay. Basta't naroroon ka, sapat ka na upang tratuhin ng may kabutihan. Ang espiritu ni Daniel ay nagsimulang magbago bago pa niya ito napagtanto. Hindi na siya gumigising na may mabigat na pakiramdam tulad ng dati, hindi na siya binabagabag ng mga tanong tungkol sa oras. Sa halip, nakatuon siya sa napakakongkretong mga bagay. Ano ang kakainin ngayon? Saan pupunta? Sino ang makikita? Ang malalaking tanong ay hindi nawawala.
ngunit hindi na nito sinasakop ang buong espasyo sa kanyang isip. Napagtanto ni Daniel na kapag hindi hinila ang isip, mas kaunti ang negatibong reaksyon ng katawan. May mga araw pa rin siyang pagod, may mga araw na kailangan niyang magpahinga ng mas marami, ngunit hindi na siya natataranta o masyadong nag-aalala. Natuto siyang tanggapin ang sarili niyang ritmo sa halip na piliting tumakbo ayon sa isang pamantayan. Isang hapon, habang nakaupo si Daniel sa isang maliit na parke, tinitingnan ang mga bata na naglalaro at ang mga matatanda na nagkukuwentuhan. Bigla niyang napagtanto na matagal na siyang hindi nakadarama, na pinahihintulutan siyang mag-enjoy sa kasalukuyang sandali nang hindi iniisip ang tungkol sa pagiging epektibo o resulta. Dito, ang mga sandaling tulad niyan ay nangyayari ng napakanatural, walang nakakaramdam na kailangang i-record ang lahat, walang nagmamadaling gawing content ang karanasan. Naramdaman ni Daniel na inalis ang isang hindi nakikitang pressure at kasabay nito ay isang kakaibang ginhawa. Nagsimula siyang makipag-usap ng mas marami sa mga tao sa paligid, kahit na limitado pa ang kanyang bokabularyo sa Filipino. Ang mga pag-uusap na iyon ay karaniwang umiikot sa napakapang-araw-araw na bagay, panahon, pagkain, maliliit na kuwento sa araw. Ngunit ang pagiging pang-araw-araw na iyon ang lumikha ng isang koneksyon. Napagtanto ni Daniel na hindi niya kailangang ibahagi ang kanyang malalim na personal na kuwento upang pakinggan. Sapat na ang magkasama silang umupo at magkape upang maging isang uri ng koneksyon. Habang lumilipas ang mga araw, nagsimulang maramdaman ni Daniel na hindi na siya isang tao na nanggaling sa ibang lugar. Dayuhan pa rin siya, ngunit hindi na nakakaramdam ng pagkaligaw. Alam niya kung aling kalye ang masikip sa anong oras, alam niya kung aling tindahan ang maagang nagbubukas, kung alin ang mas tahimik sa hapon. Ang maliliit na bagay na iyon ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging kabilang kahit na pansamantala lamang, at sa pakiramdam ng pagiging kabilang na iyon, natagpuan ni Daniel ang isang kapayapaan na matagal na niyang nawala. Nagsimula siyang gumugol ng oras sa pag-iisip tungkol sa mga bagay na dati niyang iniiwasan, hindi sa pamamagitan ng pagkabalisa kundi sa pamamagitan ng kuryosidad. Nagtanong siya sa sarili, kung wala na ang pressure ng mga lumang inaasahan, paano ba talaga niya gustong mabuhay? Ang tanong na iyon ay walang agarang sagot, ngunit ang pagpapahintulot na magtanong ay isa ng malaking pagbabago. Napagtanto ni Daniel na sa Pilipinas, hindi niya kailangang muling likhain ang kanyang sarili, hindi niya kailangang maging isang ibang bersyon. Kailangan lang niyang tanggalin ang mga hindi kinakailangang balat. Ang kanyang katawan naman ay nagsimulang tumugon sa napakaliit, ngunit kapansin-pansing mga paraan. Naramdaman niya na mas marami siyang enerhiya sa umaga, mas kaunting tensyon sa gabi. Ang mga dating discomfort ay hindi ganap na nawala, ngunit hindi na nito kinokontrol ang buong araw niya. Hindi nagmadali si Daniel na bigyan ng malaking kahulugan ang mga pagbabagong ito. Itinala lamang niya ang mga ito bilang mga senyales na ang kanyang katawan at espiritu ay naghahanap ng isang uri ng balanse. Naunawaan niya na walang shortcut, walang milagro, ngunit may maliliit na bagay na kapag naipon ay maaaring lumikha ng pagkakaiba. Isa sa pinakamahalagang pagbabago ay ang paraan ng pagtingin ni Daniel sa oras. Dati, ang oras ay laging pinagmumulan ng pressure, isang bagay na kailangang gamitin ng lubos. Sa Pilipinas, ang oras ay naging isang kasama, hindi nagmamadali, hindi naghuhusga. Natuto si Daniel na hayaang lumipas ang isang hapon nang hindi kailangang gumawa ng anuman. Natuto siyang tanggapin na hindi lahat ng araw ay magkakapareho at iyon ay normal. Ang pagtanggap na ito ang nagpabawas ng kanyang panloob na tensyon at kasabay nito ay isang pambihirang pakiramdam ng kapayapaan. Nang lingunin niya ang mga unang linggo, napagtanto ni Daniel na ang pagbabago ay hindi nagmula sa isang malaking pangyayari kundi sa isang serye ng napakaliit na bagay, isang sapat na mabagal na pagkain, isang maikling pag-uusap, isang umaga na walang pagmamadali. Ang mga bagay na iyon, kapag pinagsama, ay lumikha ng isang bagong pundasyon para sa kanyang espiritu. At sa pundasyon na iyon, nagsimula siyang maramdaman na maaari niyang harapin ang mga kawalan ng katiyakan sa ibang estado ng pag-iisip. Ang Pilipinas ay walang ipinangako, walang ibinigay na garantiya,
Ngunit ang kawalan ng pangako na iyon mismo ang nagbigay kay Daniel ng ligtas na espasyo upang mamuhay ng totoo sa kasalukuyan. Nagsimula siyang maunawaan na ang pinakamahalagang pagbabago ay hindi nakasalalay sa pagpapahaba ng oras kundi sa paggawa ng bawat araw na mas makabuluhan. At sa mga araw na iyon, sa gitna ng mga maingay na kalye at mga tahimik na sandali, naramdaman ni Daniel ang isang napakalinaw na bagay. Ang kanyang espiritu ay nagsimulang gumalaw at iyon marahil ang unang hakbang ng lahat ng iba pang paglalakbay. Ang oras na ginugol ni Daniel sa Pilipinas ay mas mabilis na lumipas kaysa sa inaakala niya. Nang ang mga unang araw ng pagkalito ay nagbigay daan sa pagiging pamilyar, nagsimula siyang mapagtanto na hindi na siya nagbibilang ng mga linggo o buwan tulad ng dati. Hindi nawala ang oras, ngunit hindi na ito isang orasan na nakasabit sa kanyang ulo, patuloy na nagpapaalala sa kanya ng limitasyon. Sa halip, ang bawat araw ay lumipas bilang isang kumpletong unit, may simula, gitna at wakas, at pinakamahalaga, kasama siya roon. Sa estado na iyon, ang tinawag ni Daniel sa kalaunan na milagro ay nagsimulang lumitaw, hindi bilang isang kamangha-manghang pagbaliktad, kundi bilang isang serye ng napakaliit, tahimik na pagbabago na kung hindi siya sapat na nakikinig, maaaring hindi niya mapansin. Sa simula, napansin lamang ni Daniel ang napakasimpleng mga senyales. Hindi na siya masyadong napapagod sa kalagitnaan ng araw. Tulad ng dati, hindi na siya nakakaramdam ng matinding pagod pagkatapos ng maikling paglalakad. May mga umaga na nagigising siya at napagtanto na hindi na niya kailangang humiga ng ilang oras pa upang mabawi ang enerhiya. Ang mga pagbabagong iyon ay hindi nagpasaya sa kanya, kundi nagpakuryoso. Isinulat niya ito sa kanyang maliit na notebook, hindi upang aliwin ang sarili, kundi upang paalalahanan ang sarili na ang katawan at espiritu ay isang kabuuan. At kapag ang espiritu ay inilagay sa ibang kapaligiran, ang katawan ay tumutugon din sa ibang paraan. Hindi nagmadali si Daniel na lagyan ng label ang mga pagbabagong iyon. Alam niya na ang lahat ng pagtatasa ay nangangailangan ng oras at pag-iingat, ngunit ang pag-iingat na iyon mismo ang nagpaliwanag sa kanya ng isang mahalagang bagay. Matagal na siyang hindi nagmamasid sa kanyang katawan nang may pasensya sa halip na pagkabalisa. Isang araw, nagdesisyon si Daniel na magpa-check up ayon sa payo ng doktor. Wala siyang dalang malaking inaasahan. Tiningnan niya lang iyon bilang isang milestone upang mas maunawaan ang kanyang kalagayan sa bagong konteksto. Ang klinika na pinuntahan niya ay hindi malaki, hindi moderno, ayon sa pamantayan na nakasanayan niya sa Canada, ngunit malinis, maayos, at may napakatiyak na kapayapaan. Nagtanong ang doktor sa kanya ng marami tungkol sa kanyang pang-araw-araw na buhay, pagkain, tulog, antas ng stress. Sumagot si Daniel ng tapat. Kasama na ang mga bagay na naisip niya na hindi nauugnay, ang pag-upo niya sa kapihan ng ilang oras, ang paglalakad niya ng dahan-dahan tuwing umaga, ang pakikipag-usap niya sa mga estranghero. Ang doktor ay nakinig ng maingat, hindi siya pinutol at hindi nagmadaling magbigay ng conclusion. Nang ibalik ang resulta, si Daniel ay naghintay ng may tahimik na kalooban. Hindi siya naghanda para sa isang masama o mabuting balita. Sinabi lang niya sa sarili na kahit ano pa, nagkaroon siya ng mga buwan ng kakaibang buhay. Nang magsimulang magpaliwanag ang doktor, napansin ni Daniel na medyo nagbago ang tono nito. Hindi isang malaking sorpresa kundi isang pag-iisip. Sinabi niya na ang ilang mga sukatan ni Daniel ay nagpakita ng ilang pagpapabuti kumpara sa mga nakaraang beses. Hindi iyon ang pagkawala ng problema, hindi iyon isang tiyak na conclusion, kundi mga numero na nagpapakita na ang proseso ng paglala ay tila bumagal. Kailangan pa nating subaybayan, sabi ng doktor, at hindi siya makapagkumpirma ng anuman, ngunit malinaw na ang katawan ni Daniel ay mas tumutugon ng maayos kaysa sa orihinal na hula. Nandoon si Daniel, nakikinig sa bawat pangungusap, at ang pinakanakagulat sa kanya ay hindi ang impormasyon kundi ang sarili niyang reaksyon. Hindi siya tumayo sa tuwa, hindi rin siya natigilan sa pag-asa. Sa halip, naramdaman niya ang isang malalim na kapayapaan, tila isang bahagi niya ang handa na tanggapin ang lahat ng posibilidad. Pagkatapos ng check-up, naglakad si Daniel ng matagal, walang tiyak na patutunguhan. Naisip niya ang mga nakaraang buwan, ang paraan ng kanyang pagkain, ang paraan ng kanyang pagtulog,
ang paraan ng kanyang pagpapahintulot sa sarili na bumagal. Naisip niya ang mga taong nakilala niya, ang mga pag-uusap na walang layunin, ang mga hapon na nakaupo lang at tinitingnan ang ulan. Nagtanong siya sa sarili kung ang lahat ba ng iyon ay talagang may kaugnayan. Walang siyentipikong sagot si Daniel at hindi rin siya nagpumilit na humanap ng direktang koneksyon, ngunit naniniwala siya na ang kapaligiran ng pamumuhay ay nagbago sa paraan ng kanyang pagharap sa bawat araw at iyon ang lumikha ng isang serye ng positibong reaksyon. Nang ibinahagi ni Daniel ang impormasyong ito sa pamilya at mga kaibigan, iba-iba ang kanilang reaksyon. May natuwa, may nag-ingat, may nananatiling nagdududa. Naunawaan ni Daniel ang lahat. Hindi niya sinubukan na kumbinsihin ang sinuman na maniwala sa kanyang nararanasan. Sinabi lang niya na para sa kanya, totoo ang pagbabagong ito. Kahit na hindi ito kasing hugis ng isang milagro tulad ng inaakala ng mga tao, hindi ito dumating sa isang dramatikong sandali. Hindi ito minarkahan ng isang malaking proklamasyon. Dumating ito bilang isang mabagal, tuloy-tuloy at napakataong proseso. Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy si Daniel sa pamumuhay ayon sa ritmo na nakasanayan niya. Wala siyang binago ng marami pagkatapos ng resulta na iyon. Hindi siya bumilis, hindi siya nagtakda ng mga bagong layunin. Naunawaan niya na ang katatagan na ito ang kailangang protektahan. Ang kanyang katawan ay patuloy na may mga magagandang araw at hindi magagandang araw, ngunit ang pagkakaiba ay nasa paraan ng kanyang pagtanggap sa mga ito. Ang mga araw na hindi komportable ay hindi na nagpapanik sa kanya. Mas nagpapahinga siya, mas nakikinig sa kanyang katawan, at hindi sinisisi ang sarili. Ang mga araw na mas nakakaramdam siya ng lakas, nag-enjoy siya sa mga ito ng katamtaman, hindi sinisikap na samantalahin. Nagsimulang mapagtanto ni Daniel na ang positibong pag-unlad ay hindi isang tuwid na linya kundi isang kurba na may maraming pagtaas at pagbaba. At ang mahalaga ay panatilihin ang balanse, huwag hayaang ang isang magandang araw ay maging kampante siya at huwag hayaang ang isang mahirap na araw ay maging bigo siya. Isang kakaibang bagay pa ang napansin ni Daniel, ang paraan ng pagtugon ng mga tao sa paligid sa kanyang kalagayan. Nang ibinahagi niya ito ng magaan, hindi ginawang trahedya, hindi ginawang malaki ang problema, tinanggap din nila ito ng natural. Walang tingin ng awa, walang sunod-sunod na tanong, tanging sapat na pagmamalasakit at ang pagpapatuloy ng pang-araw-araw na buhay. Iyon ang nagpawalang kahulugan kay Daniel sa pamamagitan ng kanyang kalagayan sa kalusugan. Hindi siya ang taong may problema, kundi si Daniel lamang, isang tao na naninirahan sa Pilipinas. Ang pakiramdam na ito, ayon kay Daniel, ay isang mahalagang bahagi ng milagro. Kapag hindi nilalagyan ng label, hindi patuloy na pinapaalalahanan, ang espiritu ng tao ay may espasyo para gumaling. Nagsimulang mag-isip ng mas marami si Daniel tungkol sa konsepto ng paggaling. Napagtanto niya na para sa kanya, ang paggaling ay hindi ang ganap na pag-alis ng mga hirap, kundi ang pag-aaral kung paano mamuhay kasama ng mga ito nang hindi kinokontrol ng mga ito. Ang Pilipinas ay hindi nagbigay sa kanya ng pangako, hindi nagbigay ng tiyak na solusyon, ngunit nagbigay ito sa kanya ng isang konteksto kung saan maaari niyang isagawa iyon araw-araw. Ang mga umaga na naglalakad siya sa ilalim ng araw, ang mga simpleng pagkain, ang mga maikling pag-uusap, lahat ay nag-ambag sa paglikha ng isang pakiramdam ng katatagan. Hindi sinabi ni Daniel na ang mga salik na ito ang lumikha ng pagbabago sa kanyang katawan. Sinabi lamang niya na lumikha ang mga ito ng mga kondisyon upang ang kanyang katawan ay hindi nadagdagan ng stress. At minsan, ang hindi pagpilit sa limitasyon ay isa ng malaking pagbabago. Sa isang sumunod na follow-up, patuloy na naitala ng doktor na ang mga sukatan ni Daniel ay nananatiling mas matatag kaysa dati. Walang labis na optimistikong proklamasyon, walang pangmatagalang hula, tanging isang pagtala na sa kasalukuyang sandali. Ang mga bagay ay mas mabagal na nangyayari kaysa sa inaasahan. Nakikinig si Daniel at tumango, hindi sinisikap na ipaliwanag pa. Naunawaan niya na ang agham ay nangangailangan ng oras at gayon din ang buhay. Ang mas nagpaisip sa kanya ay ang paraan ng kanyang pagdama sa bawat araw. Naramdaman niya na hindi na siya naaakit sa mga negatibong pag-iisip tulad ng dati,
hindi na gumugugol ng labis na enerhiya sa mga masasamang palagay. Nakatuon siya sa mga bagay na kaya niyang kontrolin, kung paano siya nabubuhay ngayon. Nagsimulang tawagin ni Daniel ang mga pagbabagong ito na kanyang sariling milagro. Hindi dahil sa pambihira ang mga ito, kundi dahil nagmula ang mga ito sa napaka-normal na bagay. Hindi isang espesyal na pamamaraan, hindi isang bagong therapy, kundi ang kombinasyon ng kapaligiran, mga tao, ritmo ng buhay, at pananaw. Naunawaan niya na kung siya ay nasa ibang lugar, sa ibang estado ng pag-iisip, ang mga pagbabagong ito ay maaaring hindi nangyari sa parehong paraan. Iyon ang nagparamdam sa kanya na lalo niyang pahalagahan ang kanyang nararanasan. Hindi niya tiningnan ang Pilipinas bilang direktang sanhi ng anumang pagpapabuti, kundi bilang konteksto para sa isang panloob na paglalakbay. At sa konteksto na iyon, natagpuan niya ang isang paraan ng pamumuhay na mas angkop sa kanyang sarili. Nang lingunin niya, napagtanto ni Daniel na ang pinakamalaking milagro ay hindi ang pagpapahaba ng oras kundi ang pagbabago sa kalidad ng oras. Ang kanyang mga araw ay hindi na napuno ng pagkabalisa kundi ng presensya. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap at hindi rin siya nagpumilit na hulaan. Alam lang niya na sa sandaling ito, mas buo siyang nabubuhay kumpara sa anumang nakaraang yugto. At para sa kanya, iyon ay isang resulta na higit pa sa inaasahan. Ang Pilipinas ay walang ginawang pambihira, walang nilabag na batas, ngunit sa isang napakatahimik na paraan, nagbigay ito kay Daniel ng espasyo upang gumaling ang kanyang espiritu, upang ang kanyang katawan ay hindi na kailangang lumaban sa tuloy-tuloy na pressure at upang matuto siyang bumagal. Sa pagbagal na iyon, ang maliliit na pagbabago ay nagkaroon ng pagkakataong maipon. At nang lingunin niya ang daan na kanyang tinahak, naunawaan ni Daniel na ang pinakamalaking milagro ay hindi nakasalalay sa mga numero sa papel, kundi sa pagkakabalik niya ng pakiramdam, ng kapayapaan, ang pakiramdam na ang bawat araw na lumipas ay may kahulugan, gaano man kahaba o kaikli iyon. Nang sapat na ang tagal ni Daniel sa Pilipinas, upang hindi na siya magbilang ng mga araw gamit ang kalendaryo, nagsimula siyang tingnan ang bansang ito hindi na sa mata ng isang bagong dating kundi sa pananaw ng isang taong naninirahan dito. Ang Pilipinas ay hindi na isang koleksyon ng mga hiwa-hiwalay na imahe tulad ng sa mga artikulo o video na napanood niya noon. Ito ay naging isang tuloy-tuloy, magkakaugnay na pakiramdam na pumapasok sa bawat maliit na gawi sa araw. Napagtanto ni Daniel na ang nagpapadalisay sa Pilipinas sa kanyang karanasan ay hindi ang malalaking bagay kundi ang paraan ng pagtrato sa napakanormal na bagay ng may pagpapahalaga. Dito, ang buhay ay hindi malinaw na nahahati sa pagitan ng oras ng trabaho at oras ng buhay. Ang lahat ay naghahalo, magkasama, na lumilikha ng isang agos na maaaring pasukin ng tao nang hindi masyadong naghahanda. Tiningnan ni Daniel ang mga Pilipino at napansin ang isang napakalinaw na karaniwang punto. Mas namumuhay sila ng magkasama kaysa magkatabi. Mula sa mga pamilyar na pagkain hanggang sa maliliit na tindahan sa tabi ng kalsada, ang mga tao ay laging naroroon sa espasyo ng isa't isa, hindi itinutulak sa likod ng mga saradong pinto. Lubos na naiiba ito sa maraming lugar na tinirhan ni Daniel, kung saan ang privacy ay inuuna hanggang sa puntong nagiging paghihiwalay. Sa Pilipinas, naramdaman ni Daniel na nakikita siya, hindi sa diwa ng pagiging pinapansin, kundi sa diwa ng pagiging kinikilala bilang bahagi ng umiiral na daloy ng mga tao. Ang mga taong nakilala niya ay hindi sumusubok na magpakita, hindi rin masyadong mausisa tungkol sa kanyang personal na buhay. Nagtatanong sila ng napakapang-araw-araw na tanong. Komportable ka ba sa pagkain? Masyado bang mainit ang panahon? Ayos ka ba dito? Ang mga tanong na iyon ay tila simple, ngunit nagparamdam kay Daniel ng isang tunay na pagmamalasakit, walang dahilan. Nagsimula siyang maunawaan na ang kabutihan sa Pilipinas ay hindi isang planadong aksyon kundi isang kultural na reflex. Lumilitaw ito sa paraan ng pagbibigay ng daan, sa pagdaragdag ng isang upuan para sa bisita, sa pag-alala sa pamilyar na mukha. Paulit-ulit na nagtanong si Daniel sa sarili kung bakit ang maliliit na bagay na iyon ay may malaking epekto sa kanyang espiritu. Marahil dahil sa mga lugar na tinirhan niya,
Ang kabutihan ay karaniwang may kasamang kondisyon na may papel na may konteksto. Dito, umiiral ito bilang isang natural na bahagi ng buhay. Ang Pilipinas, sa mata ni Daniel, ay isang lugar kung saan ang pera ay hindi laging sentro ng lahat ng desisyon. Nakita niya ang mga tao na walang maraming material na bagay, ngunit handa pa ring magbahagi, tumatawa pa rin, naglalaan pa rin ng oras para sa isa't isa. Hindi ito nangangahulugan na madali ang buhay dito. Sapat ang obserbasyon ni Daniel upang makita ang mga hirap, ang mga alalahanin na naroroon araw-araw, ngunit ang nagpaisip sa kanya ay ang paraan ng pagharap ng mga Pilipino sa mga iyon. Hindi nila tinatanggihan ang hirap, ngunit hindi rin nila hinahayaang tukuyin ng hirap ang buong buhay. Napagtanto ni Daniel na sa Pilipinas, ang mga tao ay may kakayahang ihiwalay ang hinaharap na problema sa kanilang sarili. Ang isang tao ay maaaring magkaroon ng hirap, ngunit masaya pa rin, mabait pa rin, alam pa ring i-enjoy ang maliliit na sandali. Ang pananaw na ito ang nagpamuni-muni kay Daniel tungkol sa kanyang sarili. Dati, hinahayaan niya ang mga pressure at alalahanin na tukuyin ang kanyang buong pagkatao. Sa Pilipinas, natuto siya na ang isang mahirap na araw ay hindi nangangahulugang isang mahirap na buhay. Nakita rin ni Daniel sa mga Pilipino ang isang napakaibang relasyon sa oras. Ang oras ay hindi isang bagay na kailangang talunin o i-optimize, kundi isang resource na ginagamit ng flexible. Ang mga tao ay maaaring magtrabaho ng masipag ngunit handa ring huminto upang magkape, makipagkwentuhan, magpahinga. Nagulat si Daniel noong una nang makita ang mga kapihan na puno ng tao sa oras ng trabaho. Ngunit pagkatapos ay naunawaan niya na para sa marami, hindi iyon pag-aaksaya kundi isang bahagi ng ritmo ng buhay. Sa mga paghinto na iyon pinapanatili ang mga relasyon at nire-refresh ang espiritu. Ang Pilipinas sa mata ni Daniel ay isang lugar kung saan hindi pinipilit ang mga tao na laging maging maayos. Maaari silang mapagod, malungkot, magreklamo, ngunit ang mga estado na iyon ay tinatanggap bilang bahagi ng buhay at hindi isang bagay na kailangang itago. Lumilikha ito ng isang napakaibang psikolohikal na espasyo kung saan hindi nakakaramdam ng pangangailangan si Daniel na magpanggap na malakas o positibo sa lahat ng oras. Pinahintulutan siyang maging siya kasama ang lahat ng komplikadong emosyon. Ang kultura ng pagbabahagi sa Pilipinas ay pinakahayag sa pinakamaliit na bagay. Naalala ni Daniel minsan na nabasa siya habang naglalakad. Hinila siya ng isang nagtitinda upang sumilong. Binigyan siya ng maliit na tuwalya, hindi nagtanong ng anuman. Ang mga sandaling tulad nito ay paulit-ulit na nangyayari at sa bawat oras, naramdaman ni Daniel na may isang layer ng depensa sa loob niya ang tinatanggal. Nagsimula siyang maniwala na hindi niya kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Ang isa pang bagay na lubos na nagpahanga kay Daniel ay ang paraan ng pagtingin ng mga Pilipino sa kaligayahan. Ang kaligayahan dito ay hindi inilalagay ng masyadong malayo. Hindi kailangang maabot ang isang malaking milestone. Maaari itong magmula sa isang masarap na pagkain, isang malamig na hapon, isang maikling pag-uusap. Napagtanto ni Daniel na habang sa maraming lugar, hinahabol ng mga tao ang kaligayahan bilang isang pangmatagalang layunin sa Pilipinas. Ang kaligayahan ay madalas na natatagpuan sa kasalukuyan. Ganap na binago nito ang paraan ng pagtingin niya sa buhay. Hindi na niya naisip na kailangan niyang umabot sa isang estado bago siya payagan na maging ayos. Natuto siyang humanap ng kasapatan sa kung ano ang mayroon. Ang Pilipinas ay nagpaliwanag din kay Daniel ng maraming bagay na maaaring hindi napapansin ng mga Pilipino mismo. Nakita niya ang isang napakatahimik, hindi nagpapakitang tatag, isang flexibility sa pag-angkop sa pagbabago, isang kakayahang makahanap ng kagalakan kahit na ang mga kondisyon ay hindi perpekto. Naisip ni Daniel na marahil dahil sanay siyang mamuhay sa isang kapaligiran na may kasapatan, hindi niya pinahalagahan ang mga bagay na ito. Tanging nang mamuhay siya sa isang ibang kultura niya na unawaan na ang lakas ay hindi laging nagmumula sa pagkontrol kundi sa kakayahang tumanggap at mag-adjust. Ang Pilipinas sa karanasan ni Daniel ay hindi isang idealisadong lugar. Mayroon itong mga problema, mga kontradiksyon, mga bagay na nagpapalito sa kanya. Ngunit ang kawalan ng perpekto na iyon mismo ang nagparamdam sa kanya na malapit siya.
Hindi siya pumunta dito upang humanap ng paraiso kundi upang humanap ng isang lugar kung saan maaari siyang mamuhay ng totoo. At ang Pilipinas, sa sarili nitong paraan, ay nagbigay sa kanya niyan. Nagsimulang maging nagpapasalamat si Daniel sa kanyang nasasaksihan. Alam niya na ang kanyang karanasan ay hindi kumakatawan sa lahat at hindi rin niya sinubukang gawing template ang kanyang kuwento. Ngunit para sa kanya, ang Pilipinas ay naging isang salamin na nagre-reflect ng mga halaga na dati niyang nakalimutan. Natuto siya na ang buhay ay hindi kailangang masyadong komplikado, na ang koneksyon sa pagitan ng mga tao ay isang makapangyarihang resource at minsan, ang pagbabago ng pananaw ay maaaring magbago sa paraan ng pagdama natin sa mundo. Nang tingnan ni Daniel ang Pilipinas sa sarili niyang mga mata, hindi na niya nakita ang isang banyagang destinasyon. Nakita niya ang mga konkretong tao, maliliit na kuwento, simpleng sandali, at sa lahat ng iyon, nakita niya ang isang magaan na paalala. Ang halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa kung gaano karami ang makokontrol mo, kundi sa kung gaano kakahanda na magbukas ng puso. Ang Pilipinas para kay Daniel ay hindi ang lugar na nagbigay ng huling sagot kundi ang lugar kung saan natuto siyang magtanong ng mas tamang tanong sa sarili niya at sa buhay. 5 buwan ang lumipas mula nang dumating si Daniel sa Pilipinas. At nang bigla niyang napagtanto ang bilang na iyon, ang unang reaksyon ay hindi sorpresa, hindi rin pagdiriwang, kundi isang napakalalim na katahimikan. Walang dramatikong sandali na nagmarka sa oras na ito, walang malinaw na chime o paalala. Isang napaka-normal na umaga lamang, habang nakaupo si Daniel sa pamilyar na kapihan, ang kape sa harap niya ay kalahati ng lumamig. At bigla niyang naalala na ayon sa mga orihinal na hula, ito ang panahon na naisip niya na hindi na niya mararanasan sa ganitong paraan. Ngunit narito siya, nakaupo sa gitna ng daloy ng mga tao, nakikinig sa tawa at mga boses sa paligid, at pinakamahalaga, malinaw na nararamdaman niya ang bawat sandali. Hindi nangangahas si Daniel na magkumpirma ng anuman tungkol sa hinaharap. Hindi rin niya pinahihintulutan ang sarili na gumawa ng anumang malalaking konklusyon. Alam lang niya na ang nakaraang 5 buwan ay hindi isang panahon ng paghihintay kundi isang yugto ng pamumuhay. Iba ang kanyang pamumuhay, hindi dahil sa pinilit siya ng kalagayan kundi dahil pinili niya. Ang Pilipinas ay hindi siya ginawang isang bagong tao, hindi binago ang kanyang kalikasan, ngunit nagbigay ito sa kanya ng espasyo upang makabalik sa kanyang sarili. Isang bersyon na hindi masyadong tensyonado, hindi masyadong defensive, at mas tapat sa emosyon. Tiningnan ni Daniel ang mga unang araw ng may kahinahunan na parang tinitingnan ang isang matandang kaibigan na lubos na nalilito. Naalala niya ang pakiramdam ng pagiging bago nang lumabas siya sa kalye. Naalala ang mga pagkakataon na napagod at kailangang huminto sa gitna ng daan upang magpahinga. Naalala ang mga gabi na gusto na lang niyang umupo ng tahimik sa kwarto. Ngunit kasabay ng mga alaalang iyon, ay hindi mabilang na maliliit na sandali na pumuno sa mga buwan na iyon. Ang mga simpleng ngunit mainit na pagkain, ang mga maikling ngunit tapat na pag-uusap, ang mga umaga na may sikat ng araw na nagparamdam sa kanya, na gusto niyang lumabas kahit na walang plano. Napagtanto ni Daniel na ang pinakamahalagang bagay na nakuha niya ay hindi ang pagpapahaba ng oras, kundi ang pagbabago sa paraan ng kanyang presensya sa loob ng oras na iyon. Dati, karaniwan siyang nabubuhay sa kanyang isip, sa mga plano, sa mga alalahanin, sa mga palagay. Ngayon, mas nabubuhay siya sa kanyang katawan, sa pakiramdam ng bawat hakbang, sa bawat hininga. Hindi nito pinawala ang lahat ng problema, ngunit ginawa nitong mas madaling harapin ang mga ito. Hindi alam ni Daniel kung gaano pa siya katagal mananatili sa Pilipinas. Hindi na siya nagtatakda ng mga bagong milestone, hindi na pinipilit ang sarili na magdesisyon. Naunawaan niya na ang isang bahagi ng kapayapaan na mayroon siya ay nagmumula sa hindi pagkakaroon ng pangangailangang malaman ang lahat ng mangyayari. Ang Pilipinas ay walang ipinangako at dahil doon, hindi niya naramdaman ang pressure na makamit ang anuman. Sa bawat araw na gumigising siya, nagtatanong lang siya ng isang napakasimpleng tanong, paano ko gustong mabuhay ngayon? Ang sagot ay karaniwang napakaliit, maglakad ng kaunti, kumain ng pamilyar na pagkain, makita ang ilang pamilyar na mukha. Napagtanto ni Daniel na sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon,
Hindi na siya nabubuhay upang patunayan ang anuman sa sinuman, maging sa sarili niya. Ang pamilya at mga kaibigan ni Daniel, nang tingnan siya sa mga video call, ay napansin din ang pagbabago. Hindi iyon pagbabago sa hitsura, kundi sa kanyang mga mata, sa kanyang boses, sa paraan ng kanyang pagkukuwento tungkol sa kanyang mga araw. Hindi siya nagkuwento ng marami tungkol sa hinaharap, hindi nagkuwento tungkol sa malalaking plano, kundi tungkol sa napakapang-araw-araw na bagay. Sa simula, nagpalito iyon sa ilan, ngunit unti-unti nilang naunawaan na ito ang paraan ni Daniel ng pamumuhay ng pinakabuong buo. Hindi siya umiiwas sa mga mahihirap na pag-uusap, ngunit hindi rin niya hinahayaang ang mga iyon ang sumakop sa espasyo. Natuto siyang magbalanse sa pagitan ng pagbabahagi at pagpapanatili ng tahimik na oras para sa sarili. Nagsimulang mapagtanto ni Daniel na ang pamumuhay ng totoo ay hindi laging nangangahulugang pagsasabi ng lahat, kundi ang pagpapahintulot na pumili kung ano ang sasabihin at kung ano ang kailangan lang madama. Ang Pilipinas sa loob ng 5 buwan na iyon ay naging bahagi ng kanyang ritmo ng buhay. Hindi ito ang lugar na pinuntahan niya upang tumakas, kundi ang lugar kung saan natuto siyang manatili sa kanyang sarili. Hindi niya ini-idealisa ang bansang ito, hindi rin niya binigyan ito ng mga tungkulin na higit sa realidad. Alam lang niya na dito, natagpuan niya ang isang paraan ng pamumuhay na angkop sa kanyang kasalukuyang yugto. Isang paraan ng pamumuhay na hindi maingay, hindi dramatic, ngunit sapat na malalim upang maramdaman niya na ang bawat araw ay may kahulugan. Naunawaan ni Daniel na hindi lahat ng pumupunta sa Pilipinas ay magkakaroon ng parehong karanasan. Bawat tao ay may sariling kuwento at ang bawat lugar ay maaari lamang mag-reflect kung ano ang nasa bawat tao. Ngunit para sa kanya, nag-reflect ang Pilipinas ng isang napakahalagang bahagi, ang kakayahang bumagal, mamuhay ng malapit sa ibang tao, at mamuhay nang hindi kailangang kontrolin ang lahat. 5 buwan ang lumipas at si Daniel ay narito pa rin. Hindi dahil sa kumakapit siya sa isang malabong pag-asa, kundi dahil nakakahanap siya ng dahilan upang gumising tuwing umaga. Ang dahilan na iyon ay hindi nakasalalay sa malalaking pangako, kundi sa napakaliit ngunit napakatotoong mga bagay. Alam niya na walang lugar sa mundo ang makakapagbigay ng garantiya sa sinuman, ngunit alam din niya na sa mga buwan na ito, natuto siyang pahalagahan ang bawat sandali at iyon ay isang malaking regalo para sa kanya. Nang nakaupo si Daniel, tinitingnan ang daloy ng mga tao sa pamilyar na kalye, numiti siya ng napakagaan. Hindi ngiti ng tagumpay, kundi ngiti ng pagtanggap. Pagtanggap na ang buhay ay laging puno ng mga kawalan ng katiyakan, ngunit puno rin ng hindi mabilang na pagkakataon upang mamuhay ng mas buo. Ang Pilipinas ay hindi nangako na gagalingin ang lahat. Ngunit nagbigay ito sa kanya ng isang napakahalagang bagay, isang dahilan upang magpatuloy sa paglabas araw-araw, upang makipagkita, maramdaman, mabuhay. At minsan, naisip ni Daniel na marahil, sapat na iyon.